So I hope na itong si Carla magtagal siya sa mundo ng vlogging kasi iba talaga dito sa mundo ng vlogging eh. And hello guys, once again, welcome back to my channel, welcome back to Chloe TV. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, saang sulok man kayo ng mundo ngayon. Ayan, maligayang pagbabalik dito sa ating channel. So ayan, at least ngayon meron na tayong mukha, no? Hindi na tayo puro AI. So at least nakikita nyo na po ako. Ito na po ako ngayon guys. Ganun pa rin yung mukha natin. So anyway guys, no, magre-react lang po tayo dito sa video ni Kuya Nel kung saan in-interview niya itong ating mga keyboys, no, yung mga kuya ni Carla. So kung ano yung masasabi nila patungkol dito sa pagbablog ni Carla. So ayan, huwag niyong kalimutan guys, suportahan po natin. Bago tayo mag-proceed, suportahan natin ang YouTube channel ni Carla. Yan, suportahan natin, i-subscribe natin siya. So, sa tingin ko, monetize na po yung channel niya. And grabe, sobrang ang bilis ng pag-angat ng subscribers niya. Talagang iba talaga pag sikat, no? Sobrang sikat din naman kasi ni Carla. And kung napapansin nyo po, sobrang ang taas ng views niya sa kanyang first vlog. Ano lang ba yung ginagawa niya doon? Personal vlog yet. Personal vlog lang, pero tingnan nyo naman, sobrang grabe ang taas ng views. Parang tunay na artista itong si Carla. Sobrang napakasikat talaga niya ngayon. Masasabi nating ito talaga yung panahon niya, no? Kumbaga ito yung binigay ng Diyos para sa kanya. Ito yung oras niya. Sana hindi niya sayangin itong mga pagkakataon na to. So ayan, suportahan po natin ang kanyang YouTube channel. At ngayon naman, dito muna tayo kay Kuya Nel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Nel, asahan nyo po guys. Talagang bibigyan kayo. Napakasakalam, napaka-solid Jom Carl fans nitong si Kuya Nel. Suportahan din po natin ang kanyang YouTube channel. So dito, in-interview ni Kuya Nel ang kanyang mga kasamahang keyboys, no? Kung ano yung masasabi nila tungkol nga dito sa pagbablog ni Carla. Ano yung mga mensahe nila bilang isang kuya ng Kalingap. Bilang isang kuya ni Carla, ano yung mga advices nila? Kasi alam naman natin pag social media talaga, pag YouTube, talagang nandun yung bashers, nandun yung mga kritiko, nandun yung mga perfectong tao na talagang isang pagkakamali mo lang, wala ka talagang wala kang nagawang tama. So isang pagkakamali mo lang bilang isang vlogger guys, hindi nagmamatter kung ano yung mga magagandang nagagawa mo or ano yung magagandang naibahagi mo sa kanila, no? Yung mga bashers, isang pagkakamali mo lang dyan, talagang parang kinalimutan nila lahat ng mga magagandang ginawa mo. So nag-aantay lang yan kung kailan ka magkakamali. So ngayon, pakikinggan natin ang kanyang mga kuya kung ano yung masasabi nila, ano yung ika-advise nila dito kay Carla. Alam naman natin si Carla talagang yung tipong babae na madaling masaktan, no? Sa tingin ko kasi itong si Carla, hindi ko alam kung talagang magtatagal siya sa pagbablog, no? Sana magtatagal siya. Kasi dito sa pagbablog, kailangan matibay yung sikmura mo. Talagang matatag yung kalooban mo, talagang handa kang makipagbardagulan sa mga bashers kasi marami talagang mga bashers eh. Kung hindi ka nila makuha sa patalinuhan, talagang titirahin nila yung physical na appearance mo. So ganun yung mga bashers. So kaya naman guys, ngayon bibigyan natin ng reaction itong mga payo ng kanyang kuya, lalong-lalo na itong si Papa Joms kasi isa ito sa talagang palagi niyang kasama. Palagi niyang, kumbaga, partners in crime. So, ano kaya ang masasabi ni Papa Joms sa kanyang baby Carla dito? Panoorin mo lang. Mga kasama lang si Papa Joms. Siyempre, hindi pwedeng hindi kasama si Papa Joms sa mag-a-advise kay Carla. Pero ano advice mo kay Carla since bago lang siya sa pagbablog? Anong advice? Siguro, pagbablog, haggard na haggard yung face dito ni Jomar. Actually, siguro mababawasan yung pagkakahiyain. Sa pagbablog kasi sana kasi mahihayin. Yun din yung napansin natin guys, no, sa first vlog ni Carla. Siguro first vlog lang naman. So,
ma-adjust at ma-adjust niya yung sarili niya kasi parang sa tingin natin hindi pa talaga siya marunong ay hindi, parang nahihiya pa siyang magsalita sa harap ng kamera. So bilang isang vlogger, hindi naman kasi madali talaga na magsasalita ka sa harap ng kamera, minsan nabablanko ka, minsan wala kang sasabihin. Talagang yung ganun talaga yung pagbablog eh. Hindi mo talaga minsan talagang wala kang masabi, minsan paulit-ulit na lang yung nasa isip mo. So, kay Carla, talagang nandun pa siya sa part na kailangan pa niyang yung sarili niya, kailangan pa niyang i-motivate, kailangan pa niyang ipakita niya kung ano yung totoong siya. Kasi nahihiya pa talaga siyang magsalita, nahihiya pa siyang humarap sa camera. So, sanay-sanayin niya yung sarili niya. Kasi yung iba talagang pinapractice nila muna bago nila humarap sa camera. So, talagang pinapractice nila yung sarili nila habang nakaharap sila sa salamin. So, to be honest guys, hindi talaga kadali ganun ang pagbablog. Hindi ganun kadali. Kung lalong-lalo na kung ikaw ay mahiyain, tapos ano pa yung mga tipong introvert na tao, hindi talaga yan tawag doon, hindi talaga magtatagal sa pagbablog kasi nahihiya sila. Isang pagkakamali lang, isang pagsaway lang ng kanilang bashers, no? Ayan, nawawalan agad ng gana. So, I hope na itong si Carla, magtagal siya sa mundo ng vlogging kasi iba talaga dito sa mundo ng vlogging eh. May mga physical talaga na nadadawit dito. Lalong-lalo na yung mga bashers, talagang doon sila nakapokus sa mga pangit na nakikita nila. So, dapat patibayan ng loob pag nagbablog ka kasi nandun talaga yung mga bashers. Yung mga kritiko, hindi talaga yan nawawala. Tuloy pa yan. So, kailangan mo yung kailangan mong i-conquer ba yung pagiging pahiyain sa pag-vlog, lalo na in public. Kasi ako somehow, ano pa rin ako, pag nasa public, medyo nahiya din ako. Tapos, yun naman talaga eh. Pag first time, mahiya ka talaga. Yung tipong, tulad na sinabi ko, napaulit-ulit na lang yung mga sinasabi mo. Parang wala kasing walang laman talaga yung isip mo. Yung time na hindi ka pa nag-start humarap sa camera, magsalita sa camera, ang daming mga pumapasok sa isip mo. Pero pag nandun ka na sa harap ng camera, talagang mawawala talaga yun, mabablanko, hindi mo alam kung ano ba yung dapat kong sabihin. So, ganun. Talagang itong pagbablog guys, no, yung mga content creator, hindi din madali yung mga ginagawa nila. No, hindi madali, kailangan lang mag-isip kung ano yung i-content nila, kailangan nilang paano yung mga script nila. So, ganun. Parang napakalaking trabaho din yung pagbablog. Yung mga iba na sinasabi nila, napaka-easy lang mag-vlog, ganito, ganyan lang. Hindi. To be honest, hindi po. Lalong-lalo na kung ikaw ay hindi ganon ka. Kasi dito sa pagbablog, kailangan matalino ka. No? Lalong-lalo na sa pag-handle ng mga bashers mo, dapat alam mo talaga yon. Pag-vlog, once na nag-vlog ka na, nag-mental block ako kuya, pero lahat kasi meron positive and negative kasi. Ano yung mga positive? Kasi makatanggap ka ng mga good reviews, good feedback sa vlog mo. Pero hindi rin may iwasan na meron mga bashers and haters dyan. So, advice lang, wag na lang yung haters, yung bashers. May mga syempre sa pagbablog, marami talagang matutuwa sa iyo, lalo na pag nagaganahan sila sa iyo, 'di ba? Matutuwa sila. And ayun, siguro sa pagbablog, kung yung content mo lang is about sa personal na buhay mo, yung topic mo na may kapupulutang aral sa ibang tao, siguro masasabi talaga natin na marami ang mas kakampi sa iyo kumpara sa mga babas sa iyo, 'di ba? So, parang ganoon din, 'di ba? Pag mabuti kasi yung kino-content mo, so mas marami yung magmamahal. Pero kahit gaano, sabi nga nila, kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano pa kaganda yung pinapakita mo, nandun at nandun pa rin po talaga yung mga taong perpekto, no? Yung mga tao na wala, gusto lang nilang mangbash. Kumbaga, siguro katangian na rin po ng isang tao talaga na mas ikasasaya nila yung may makikita silang
nasasaktan. May mga tao kasing siguro yung ganyang mga attitude. Kumbaga, disregard mo na lang. Wag focus sa basher. Wag focus sa bashers. Although sometimes, Sa'yo na lang. sa akin, ay pwede rin naman. Oh, yan. Kasi kung tutuusin guys, marami talaga ang magmamahal kay Carla. Di ba? Marami ang nagmamahal, marami ang susuporta. So, sabi nga ni Kuya Nel, mag-focus na lang sa positive. No? Nandun naman talaga yung mga comment, mga negative comment. Kasi sa akin, pag first, pag nabasa ko na pangit na comment, wag mo nang basahin lahat kasi masasaktan ka lang. So, doon ka lang magbasa sa mga positive comments. Wag mo nang intindihin yung mga negative. Pag first basa mo pa lang na medyo pangit na yung dating, wag mo nang ituloy kasi talagang masasaktan ka lang. So, tama nga naman. Focus lang kung ano yung positive vibes. Doon lang tayo sa positive vibes. Doon lang tayo sa mga taong nagmamahal sa atin, sa mga taong sumusuporta sa atin. And I hope ma-apply yan ni Carla. 'Di ba? Kasi mahiyain si Carla tapos madaling masaktan. So sana'y malabanan niya, no? If ever na magkaroon siya ng bashers kasi noon pa man may bashers na tala si Carla. So ngayon pa kaya na nag-start na siyang mag-vlog. So palagi na siyang nag-a-update sa kanyang social media. So palaging nakikita ng mga tao kung ano yung ginagawa niya. So I hope kung may makasita man sa kanya or may pangit man siyang mababasa sa comment section, so wala niyang intindihin pa. Mas doon siya mag-focus sa mga taong nagmahal sa kanya at sumuport. Di ba Pero yun, okay lang naman alam mo yung constructive criticism ko. Sometimes maganda rin yun, yung tipong may mga advices kasi yung mga hindi naman totally, hindi naman bash. Kumbaga, para lang siya for improvement ba? Self-improvement naman yun. So, kung alam mo naman makapag-improve sa'yo, why not pakinggan mo rin yung mga taong ko? Parang gano'n. Kung hindi, kasi naman sa thoughts mo or views mo, disregard mo na lang. So, yun. Thank you bro. Thank you. Ayan, so ayun guys, narinig niyo po ang advice ni Papa Joms para sa kaniyang partner na si Carla. And ayun, kasi nagsisimula na siyang mag-vlog, marami talagang darating, positive, negative. Ang importante, alam niya sa sarili niya kung ano yung ginagawa niya. Ang importante, malabanan niya kung anong pangbabash pa man yan. Kasi may mga tao din hindi kasi natin mapiplease ang mga nanonood sa atin na gustuhin tayo, no? Maiilan talaga na sasaway sa atin. So, importante, just go with the flow, no? Pag nagba-vlog ka, go with the flow ka lang palagi. No, huwag mo intindihin yan kung may nabasa ka mang bash. So, hayaan mo sila. Kasi kung para sa akin, kung ako si Carla, at least ako kumikita ako, may sahod ako buwan-buwan kahit paano, kahit pangbabash yung mga ginagawa nyo, di ba? So kahit anong panlalait yung mga ginagawa nyo, may income ako every month, no? So ganun, practical na ngayon. So andito na tayo sa modern world, so dapat practical na tayo. And nakakatulong din naman yung mga bashers sa atin, lalo na sa views, di ba? So malaking tulong din po yung mga bashers na yan. Kasi yung mga bashers, panonoorin nila yung video mo tatapusin nilang panoorin, tsaka sila mangbas sa'yo, tsaka sila mag-criticize sa'yo kung ano yung pagkakamali mo. So para sa akin, dagdag views na rin yon, no? Dagdag dollar na rin yon. So ayan, mangbash lang po kayo ng mangbash kasi mas lalong sisikat yung mga binabash nyo, mas lalong pinag-uusapan. And sino ba yung napapagod? So yung mga nangbabash, wala pa silang kita, palagi pa silang aburido, palagi pa silang inggit. So mas mabuti na kung ako si Carla, hayaan na lang yung mga bashers, nandun talaga yan, part talaga yan ng pagbablog. So ayan, yun lang po yung natin, advice. And maraming salamat sa ating mga key boys, no, sa kanilang mga advices. So panoorin niyo po guys itong vlog ni Kuya Nel. So maraming key boys dito yung mga tinatanong niya kung ano yung mga advices nila sa pagbablog ni Carla ngayon. So panoorin niyo po, huwag niyo pong kaligtaan. Suportahan po natin si Kuya Nel sa kanyang YouTube channel. So yun lang yung advice ng mga kuya niya at yun lang po yung advice natin.
And ayun, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video. Sa maraming salamat sa pagsama sa akin. And I hope sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to hit the subscribe button. Isama niyo rin po ang notification bell para every time mag-upload po tayo ng panibagong reaction video, ma-notify agad kayo. And please don't forget to subscribe Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre ang ating magaling na director, si Kalinga Prab. At lahat ng Keyboys, Kalinga Partners, at ang aking mga kasamahang Karepa Reactors. Suportahan po natin sila. Muli po guys, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.